Hello everyone! Welcome na naman sa ating series topic, ang mga mali at unethical practices ng ilang mga networkers. At ngayon, pag-usapan natin ang episode 2. And I hope natapusin mo ang video ito at susundan mo ito hanggang episode 5. Ready ka na? Episode number 2. Fake lifestyle para lang makarecruit. Real talk tayo ngayon, okay? So I hope may ma-realize ka sa topic na to. Isa ito sa dahilan kung bakit maraming mga tao ang nawawala ng tiwala sa network marketing, okay? Yung tipong ang hilig mong mag-flex sa social media, nag-flex ka ng sasakyan, pero hindi naman sa'yo, hinira mo lang. At yung ang hilig-hilig mo pang mag-flex ng cash, ginagawa mo pang pamaypay ang isang bundle na pera. Isa yan, no, sa nakakasira sa image ng network marketing. Paano ko nasabi? Kasi yung tao ngayon, ang mga prospect ngayon, ay matatalino na. Hindi mo na sila pwedeng lukuhin at hindi mo sila pwedeng inganyuhin, no, or i-convince dahil lang sa cash na hawak mo. At ang madalas na maingganyo mo dyan, katulad mo lang din na naghahanap ng short-term income. Ano pa? Fake luxury lifestyle. Wala pong masamang mag-post, okay? Pero kung pinipeke mo lang, hindi po okay yan. At kunyaring milyonaryo at flex ng flex online, pero bao naman sa utang. Lahat ng ginagawa niya para lang maka-impress at maka-recruit. Pero itong tandaan mo, hindi sustainable ang fake image. At hindi mo kailangan magpanggap para maging successful. Guys, yung sinasabi ng ilan na fake it till you make it, kalokohan yun. Kasinungalingan yon at unethical yan at hindi po yan dapat ginagawa ng mga network marketers. Yung fake it till you make it, isa umpisa pa lang peke na eh. Diba? E di fake din yung image mo, pati pagkatao mo at integrity mo, fake din kasi sinimulan mo ng fake, alright? Kaya hindi totoo yung fake it till you make it, okay? At ito pa, hindi mo rin kailangang magmukhang mayaman para pagkatiwalaan. Alam mo ang tunay na long-term success sa network marketing? Built on authenticity, integrity, at totoong resulta. E paano coach kung wala pa akong result? Ito gawin mo, mas okay nang maliit ang achievement pero totoo. Kaysa naman, mag-flex ka na mag-flex pero scripted naman lahat kasi nungalingan lang lahat, hindi naman sa'yo para lang makainganyo ka at maka-impress ng ibang tao para mag-recruit at sumali sa'yo. Hindi okay yan. Kung gagawin mo yan at patuloy mong ginagawa yan, alam mo dahil sa huli, mas mahalaga pa rin ang sustainability kaysa clout. Yun bang puro flex, no? Pasikat ng pasikat ng kanyang lifestyle sa social media. Buti sana kung totoo, hindi naman totoo, puro fake lang pala. Alright? At kapag nalaman ng mga tao na fake lang ang image mo, anong resulta? Hindi lang ikaw ang mawawala ng credibility. Pati ang buong industriya ng network marketing madadamay. Yan tayo eh. Yan ang problema sa maraming mga network marketers. Ang ganda-ganda ng network marketing company, guys. Napakaganda ng industriya natin. Okay? Nasisira lang ito dahil sa mga unethical practices ng maraming mga network marketers. Yun yung totoong dahilan. Bakit sirang-sira na ang image ng network marketing company sa Pilipinas dahil din sa kagawan ng mga taong pumapasok dito. Pero kung ikaw may pangarap ka at gusto mong umangat sa industriyang ito, gawin mong tama. Huwag kang magsinungaling, dapat maging totoo ka lang. Okay? So, I hope na may natutunan tayo sa episode na to. At sa susunod na episode, pag-usapan naman natin, ginagawang ATM ang friends and family. Marahil, first time mong mapakinggan to. Abangan mo sa episode 3. Bakit maraming relationships ang nasisira dahil dito? Abangan mo yan ha. Coach Santi here. See you at the top.